Grabe ang mga pangyayari today at pinapasabik tayo ni Bitcoin sa 107k. Ay siyang agarang bagsak nito sa 100k. At ngayon nakaupo na po tayo ulit sa 103k. Tapos higit 675 million ang nawala sa market sa loob lang ng 24 hours. Ano ba ang mga nangyayari? Ano ang mga tinitignan ng mga investors na pwedeng magpaswing ng prices? Today, we'll break it down mula sa latest news hanggang sa mga chismis na hindi nyo makikita sa internet at magpapabago ng ating market. At kung bago ka dito sa ating channel, ako nga pala si Oso Bear and I've been here since 2017 sa crypto space and I've been sharing you guys my chismis, my wins and losses since 2021 ng August. At kung gusto mo ng mga ganitong videos, mga chismis at mga news na hindi nyo makikita sa internet, ito ang perfect videos para sa inyo. Do not forget to like and share and subscribe para updated ka sa mga chismis natin dito sa Oso the Chismoso. Awesome! Let's get to it. Kung sa last video ay pinag-usapan natin yung potential na market price by weekend na 96k ay hindi nangyari. Yan ay dahil sa new liquidity na pumasok sa market and however, many would say na ito ay market manipulation. Pero at this point, it's no trade zone for BTC at maraming mga fundamentals ang nag-agree to this at syempre, data na rin po ang nagsasabi na we could have gotten back to 96k kung hindi yun nangyari yung ating 107k today. Both sides ay na-flush at hindi lang po mga shorts ang umaaray kundi pati itong recent dump na nangyari sa Bitcoin ay pinaaray yung mga longs. Siyempre yan ay dahil dun sa biglang bawing nangyari doon sa ating price pump from 107k balik sa 101k. So ano nga ba ang mga posibleng dahilan? Let's look at the big events na pwedeng mag-explain nito at kung bakit importante sila for Bitcoin, XRP and the whole cryptocurrency market at itong mga chismis na naririnig nyo na altcoin season is coming back. By the way, tama kayo na pagkakarinig, XRP is going to be a major catalyst in today's move for BTC na para bang siya yung magiging dominance natin instead of the Ethereum ngayon. Pero syempre pag-usapan na muna natin yung first news na magiging critical sa price ni BTC which is yung US initial jobless claims. Napakasimple lang po nito at paulit-ulit na natin ito pinag-uusapan dito sa ating channel. Ito yung bilang ng mga Amerikano na bagong nag-apply ng unemployment benefits kung saan pag tumaas ito, ibig sabihin ay mas marami pong nawalan ng trabaho at mukhang nag-slow down po or mag-slow down palalo ang ating economy. Worst case scenario is pwede tayong pumasok doon sa title na tinatawag na stagflation until we see a good news sa unemployment rate natin. Pero bakit nga ba napaka-importante ng topic na ito? Kapag ganito ang mga usapan ay natatakot po yung ating mga investors. Kung mahina ang economy, ayaw nilang maglagay ng pera sa risky assets or yung tinatawag na risk on assets. Kaya nga kapag tumaas po ang ating jobless claims, pwedeng bumaba ang presyo ng Bitcoin at ng iba pang mga coins. At remember, hindi lang crypto kundi pati na rin ang mga stocks and other risk on investments. So, kung may bad news dito soon, baka magtuloy-tuloy pa po yung ating dip na nakikita natin ngayon. It's not a financial advice, just a data-driven facts only. And of course, pag-uusapan po din natin yung ating Federal Reserve balance sheet na siya din pong nagiging sigalot sa topic ng gold and ng ating digital gold which is Bitcoin. Ito yung record kung saan gaano karaming pera ang nilalabas o hinuhugot ng Fed sa financial system. Basically, para siyang bank account ng central bank. At syempre wala nang paligoy-ligoy bakit napaka-importante nito. Kapag binabawasan ng Fed yung balance sheet nila, mas kakaunti ang pera sa market. Less cash, mas mahirap tumaas ang presyo ng crypto. Pero pag nadadagdagan or nagdadagdag sila ng pera, mas madaling mag-pump ang prices kasi maraming pwedeng i-invest. Recently, may talks na baka mag-tighten palalo ang Fed kaya siguro natakot ang iba at nagsisell off sila recently. Kaya bumagsak po ang ating market and nagkakaroon tayo ng tinatawag na choppy market. And of course, keep an eye on this kind of news. Pwedeng nyo i-filter to sa crypto panic. Kapag nangyari na mag-loosen po ang ating Fed, ay pwedeng mag-bounce back ang ating crypto at hindi lang crypto kundi ang buong altcoins din natin. For now, like I said, short-term bearish pa rin po tayo at kitang-kita po or supported din naman po yung ating sentiment na yan with our TA on our previous videos. Sana po panoorin nyo. At syempre, dito na po dadako yung ating topic about
about Japan interest rate decision. Ito po yung pagdedesisyon ng Bank of Japan kung tataasan o bababaan nila ang interest rates kung magiging mahal o mura ang pagpapahiram ng pera sa Japan inside or outside Japan. At bakit napaka-importante nito? Kapag tumaas ang rates sa Japan, pwedeng umalis ang pera sa cryptocurrency or sa US markets at papunta sa Japan kasi mas mataas ang kita doon. And yes, tama po kayo, this is a topic of global money flow, mga kaoso. Nagsisilabasan na naman po kasi yung mga chismis or mga balita na tataasan daw ng Japan ang kanilang rates, baka yun ang nagpa-shake ng market recently. Pero kung pananatilihin nilang mababa, pwedeng magstay ang pera sa crypto and it will be a good news para dyan. Pero kung matatandaan, recently, last year ng January 2024 ay nagulantang ang lahat sa interest rates ng Japan and we never see this heights since 2008. At of course, ito na, para sa mga iniintay ng lahat, pag-uusapan na po natin yung ating upcoming CME XRP Futures launch. Ang CME or Chicago Mercantile Exchange ay malaking financial marketplace. Ngayon, nag-o-offer na sila ng XRP Futures contracts para bumili or magbenta ng XRP sa future price. Pero bakit napaka-importante nito? This is huge for XRP kung ika nga. Pag may futures, mas madaling makakapasok po yung tinatawag na mga gambler or yung mga big players or yung mga hedge funds or yung mga banks. At dahil sa isang dahilan, yan ay regulation. More liquidity, more money flowing in, at mas stable ang presyo. Kaya naman, kahit bumagsak ang market natin, yung XRP might have a bright future kasi dumarating na ang institutional investors or baka nasa inside na sila matagal na. This could be why some traders are holding tight despite of this dip that is happening in the overall market. At syempre dito na po natin pag-uusapan yung Ripple's UAE expansion. At bilang mabilis ang pag-explain sa inyo para mabudburan lang ng magic sarap yung topic natin about Ripple's UAE expansion. Sa mga hindi nakakaalam, si Ripple or yung company behind XRP nag-sign ng 2 bagong customers sa UAE para sa payment services nila. Mukhang talagang nagmamadali po ang ating XRP or Ripple Labs sa pagtanggap ng payments sa iba't ibang mga stores na tulad na lang din ng ginagawa ni Square or ni Lightning Network for Bitcoin. Pero bakit nga ba napaka-importante nito? Ganito yan. Pag lumalaki ang network ng Ripple, mas maraming gumagamit or gagamit ng XRP for real-world transaction like cross-border payments or even sa mga simpleng day-to-day transactions. More demand for XRP, mas tataas o mataas ang chance na tumaas ang presyo. Kaya kahit may market dip, yung ating XRP holders might be chill kasi nga malakas po yung tinatawag na fundamentals ng XRP at ng Ripple Labs. I am calling you all mga kaoso to do a lot of research sa mga mangyayari sa Ripple news or yung mga Ripple Labs updates and even yung XRP market moves, lalo na sa nangyayari about sa ating Middle East kasi recently nagiging mabilis yung tech innovation nila doon. At yun lamang po for today mga kaoso, and thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta. Please do not forget to like and share, subscribe, and chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa ring aralin, planuhin at kilusan nang sa gayon ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye. Goodbye.